So One Punch Man Chapter 232 at ang title nga nito ay Guardian. Nagsimula ang chapter mga tol sa sabay-sabay na atake ng tatlong A-class hero. Ginamit ni DX ang attacking Butterfly Heel Drop, ginamit naman ni Chain and Toad ang attacking Entrails Dropper, habang si Suiko naman ginamit ang attacking Void Shaking Tiger Fist. Pero dito nga mga tol walang nagawa ang sabay-sabay nilang pag-atake kay Machine God Mirror. Bagsak na nga si Chain and Toad at Butterfly, habang hawak naman ng Machine God sa mukha si Suiko at sinasabing tawagin na raw si King. Napapamura na nga lang si Suiko dyan mga tol at talagang wala nga silang magawa sa Machine God na yan. Dito naman pinakita ang mga hero ng victim at umislide nga sila papunta dyan sa may release ng tren. At sa pagbaba nga nila dito mga tol nandito pala sa may loob ng tunnel ang Machine God. Naghanda nga agad sila sa pag-atake at nagpakilala nga sila na sila ang hero ng Victim Association. Iisang araw ang puso nila at babanatan nila ang Machine God gamit ang kanilang combo attack. Sumugod na nga sila dito mga tol at mapapansin natin na talagang mahihinang hero ang mga ito base sa pagtakbo nila. Habang si Suiko nga pilit na pumapalag at sinasabi sa mga ito na wala nga raw silang magagawa at hindi mananalo ang mga ito. Pero dito nga umatake para ng mga hero ng Victim at makikita natin na talagang nakikilala ni Machine God Mirror ang bawat isa sa kanila. Makikita natin na parang na-detach nga yung dalawang kamay ni The Great Degenerate, habang si Red Nose suntok naman yung gagawin. Si Drunkard naman talagang parang lasing mga tol at parang dumadami yung kamay niya. Si Topi Warrior naman mukhang sisipa nga ng napakalakas, habang si Grumpy Pervert naman aatake gamit ang isang medical knife. Pero mula nga dyan mga tol biglang pinaikot na naman ni Machine God Mirror yung kamay niya at parang wala ngang nagawa sa kanya yung mga atake ng mga hero ng Victim. Binitawan niya dyan si Suiko at sinabi niya nga na nagpunta siya dyan sa headquarters para atakihin ito. Pero mga pipitsugin nga lang daw ang nagpakita at lumalaban sa kanya. Nakakainis nga raw ito at mukhang ina-underestimate siya. Sa data, ang mga class B nga raw at below talagang masasayang lamang yung oras niya. Kaya ano ba raw ang ginagawa ngayon ni King? Pinaikot niya na nga ng mas napakabilis ang kamay niya at sinabi niya na mukhang kailangan niyang mas palalain yung sitwasyon para magpakita si King. Kasabay niyan mga tol nandito banda sa may taas si Saitama. Nasabi niyang mukhang dyan ang araw yun at napasilip nga siya dyan. Pero bigla na lamang nagliwanag dyan mga tol. Pinakawalan dyan ni Machine God Mirror ang napakatinding atake niya at grabe ang lakas niyan mga tol, kung saan makikita natin na talagang na-damage nga yung mismong tunnel. At dito mga tol tinarget pala si Ruber at Black S. Tatamaan na nga ng napakatinding atake ang dalawa. Biglang sakay nga ni Black S kay Ruber mga tol at sinabi niya nga na itodo ng araw nito. Sinabayan nga ni Ruber ang napakatinding ataking yan mga tol. Napakatinding impact yung nangyari dyan mga tol. At dito makikita natin na mukhang napupush nga si Ruber, pero talagang todo nga yung moral support dyan ni Black S at sinabi niyang magpatuloy nga raw ito at kayanin raw ni Ruber. At dito mga tol pinapakita na pupunta na nga dyan sa may Hero Association headquarters etong si Blue. Hindi ko sure kung anong mangyayari, kung makakalaban ba ni Blue ang Machine God Mirror o makikita niya na lamang natalunin nga ito ng pinakamalakas na kalbo. Ganun pa man wala na ang battle suit yung si Blue, kaya maaaring hindi na nga siya manalo sa Machine God. So dito mukhang nagawa nga talagang sabayan ni Ruber ang napakatinding ataking yun ng Machine God. Kaya mukhang aatake na nga muli ito. Natakot na nga lang dyan ang mga hero ni Victim at biglang nagtakbuhan na nga sila. Sabay na laglag naman dyan mga tol sa may tunnel si Saitama. Tuloy-tuloy nga lang sa pagtakbo ang mga kasama ni Kalbo, kaya nasabi ni Saitama na akala niya nga raw magpapakitang gilas ang mga ito para mapalitan yung mga pangalan nila. Pero sagot nga nila mga tol napakalakas nga raw ng kalaban na yan. Dito naman kaharap na nga ng pinakamalakas na kalbo ang Machine God at sabi ni Machine God Mirror mga tol may data nga raw siya dyan kay Saitama. Di ba raw isa itong A-class hero? Sabay nilait pa nga si Saitama mga tol. Ang itsura nga raw nito, ang pangalan at lahat ng patungkol dyan kay Saitama isinisigaw na mahina ito. At talagang wala nga raw siyang interes sa kalbo na yan. At makikita natin ang itsura dyan ni Saitama mga tol na talagang seryoso na nga siya. Alam na nga natin yung mga susunod na mga mangyayari mga tol. Siguradong yari nga ang Machine God na yan kay Saitama. At mukhang marami na namang mga bagong hero mga tol ang makakatuklas kung gaano kalakas ang pinakamalakas na kalbo. Bali hanggang dyan nga lang ang chapter na to mga tol. Maikli nga lang muli. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!